Doon, wala nang hirap. Lagi katabi mo si Jesus. Masaya. Dahil ang gusto ng Diyos ay masaya. Tayo ay naiwan. Tayo may problema. Dahil kumakain tayo, na kailangan ng trabaho, para tayo makakain, tayo mag-isya, wala nang problema. Tapos na ang katungkulan niya sa mundo. Kung masaya tayo, si tatay, papanaw, para ay hihingi tayo, bilhin natin sa kanya para diretso sa ating Lord. Kung may checkpoint sa kanyang mga anghel, saan ka pumunta? Binili ng aking anak at gusto ko kausapin si Lord para yun ang mensahero gagawin natin sa kanya para siya at anuman ang mga hiniling ninyo, basta totoo ang hiniling niya at isa pa, magpatotoo na kayo, magbago na kayo, at tagumpayan ay darating sa inyo. Siya ang kailangan natin. Kung anuman ang mga binibili niyo, mga sakit ninyo, mga anuman ang bagay problema niyo, at ibulong niyo sa kanya para siya sasabihin niya sa Diyos. Dahil siya iba ng mundo niya. Hindi ng mundo ng tao, mundo ng Espiritu. So kailangan natin ang lahat ng bagay. Dahil akala ninyo, ang tayo, lahat tayo, panahon noon hanggang ngayon, wala pa nabilitis pa ang Diyos. Hindi nagparusa ang Diyos kahit minsan man. Dahil ang sabi ng Diyos, nandito ako sa langit, ay hinintay ko lang ang mga tawag ninyo dahil ako ay paruon sa inyo. Hinamatyagan ko kayo lahat dahil ang mga anghel ay nagmamatsyag sa inyo. Kung sino man ang tumatawag kung Jesus, bibigyan ng dalawang anghel, ang anghel yun mag-guide sa inyo. Dahil si Jesus, ang dakilang Diyos at tagaligtas natin, siya rin ang kasama natin sa habang andito tayo sa lupa, siya nagmamatyagan. Pagdating ng oras, tayo ang gumawa ng mabuti, ang Diyos ay nasa atin. Diyos ang susundo sa atin, wala nang iba ay si Jesus. Galing nyo. Itong mga pinaliwanag ko sa inyo, galing sa langit. Sa taas galing yung binaba dito para alam natin ang lahat ng bagay nandito sa lupa pagsamantala lang tayo. Walang kayamanan, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Basta kumain ka, ang Diyos ay nasa iyo. Mabuti ang lahat. Ang anuman ang bagay, kailangan at kabutihan at kabaitan mo. Yan, bibigyan ka ng award ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, dahil ko yung puso, dahil ang puso ko ito ay puso ng pagmamahal. Dahil ang sabi ng Ama, ilagay niya ako dito ang tahanan ko sa inyo, sa puso. Kung tanggapin niya ako, ay ako ang nasa inyo. Mahalin niya ako, tulad pagmamahal ko sa inyo, ako ang sa inyo. Ang tunay ng tahanan ng Diyos nasa langit. Kung tumawag ka sa Kanya, doon ka nila ay pupuntahan. Kung hindi ka tumatawag sa Kanya, ay ibig sabihin, hindi ka na napupunta. Sa milyon-milyon tayo dito. Sa buong mundo, sa Kanya ay kumakapit ang lahat. So, lagi natin tandaan, sa pagtulog natin, kay pagkahat, hihingi tayo ng gabay. Sa pagkain natin, hihingi tayo ng basbas at hihimbitahin natin si Lord, isang pamilya, at makisalo sa ating kumain. Hanggang sa trabaho, gagabayan tayo ni Lord, dahil si Lord ang naulala bago tayo kumikilos. Para walayo sa aksidente, malakas ang katawan natin, ginagabayan na tayo ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. May sasabihin ka tungkol sa salita ng Diyos. Opo. Yung mga pinaliwanag po niya sa ating lahat ay nakasulat din po sa Bible po yun. Habang nabubuhay po tayo sa mundo ay gawin po natin ang kabutihan. Nasa Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ay gawin po natin ang kabutihan dahil yan ang madadala natin na kayamanan patungo sa langit. Saka alam ng Diyos kung ano ang mga gawain po natin. Nakikita ng Diyos kung ano ang ginagawa natin. Mabuti man o masama, ay nakikita ng Diyos. At nandito rin po yun sa Bible. Nasa Kawikaan
chapter 15, verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Hebreo 4:14, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. 2 Corintios chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig. Kaya lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Kaya gawin po natin ang kabutihan. Iral po natin yung pagmamahal dahil yan ang daan patungo sa kanyang kaharian. At patuloy po natin ang paggawa ng mabuti at bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Nasa Roma chapter 2 verse 7, ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At yun po yun, gawin po natin yung kabutihan at tumawag po tayo lagi sa Diyos. Dahil bawat tawag po natin ay magbibilin ang Diyos ng anghel na magbabantay po sa atin. At nakasulat din po yun sa Bible. Nasa Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 18, mga galak kayo lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay, kung magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At ito na po yun, tumawag po tayo lagi at magbibili ng Diyos ng angin. Nasa awit 91 verse 11, sapagkat siya magbibilin sa kanyang mga angin tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng inyong mga lakad. Ito na po yung pinapaliwanag ni Ama sa ating lahat na bawat tumatawag po tayo sa Diyos ay magbibilin ang Diyos ng angin na magbabantay sa ating mga dalawa. Kaya huwag natin kakalimutan ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin dahil wala tayo dito sa mundo, kundi dahil sa Kanya. Kaya gawin po natin yung kabutihan. At kung pagdating man ang oras na yung ganito nangyari, yung namatay na, huwag po tayong matakot dahil kapag ginagawa po natin yung kabutihan, ay bubuhayin tayo ng Diyos. At nandito po yun sa Bible, nasa Ecclesiastes chapter 41:3, huwag kang matakot sa hatol ng kamatayan, alalahanin mo sa saklaw nito lahat ang mga nauna sa iyo at ang mga darating pa. Ibig sabihin, lahat po tayo ay daraan po sa ganitong kamatayan. Kaya, huwag tayong matakot kung ginagawa natin yung kabutihan. Tuloy-tuloy natin yung kabutihan. Tumawag po tayo lagi sa Diyos. Manalangin, lagyan natin sa puso at sa isip at sundin natin ang kanyang kalooban. Gawin po natin yung kabutihan. At bubuhayin tayo. Nandito rin po yun sa Bible. Nasa 1 chapter 5 verse 28 at 29. Huwag ninyo itong pagsakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang sinig. At sila'y babangon lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Kahit habang nabubuhay tayo, gawin natin yung kabutihan. Dahil yan ang bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Dahil walang posible sa Kanya, dahil siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Yung mga gumagawa ng kasamaan, paparusahan sila. Doon sila sa kasamaan mapupunta. Kaya gawin po natin yung kabutihan. Ang tahanan po natin ay sa langit. Nandito rin po yun sa Bible. Yung pinapaliwanag niya Ama sa ating lahat. Nasa 1 Thessalonica chapter 4 verse 17. Pasalamatan natin ang Diyos sa masasayang sandali sa ating buhay. Pero alalahanin natin na ang tunay nating tahanan ay sa langit, kung saan makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So na po yung pinapaliwanag ni Ama na ang tahanan natin ay sa langit. Nandito po tayo sa mundong ito upang magbago, sundin ang kanyang kalooban at gawin natin ang kabutihan. Dahil ang tahanan po natin sa langit, ganun din ang Diyos, sa langit din po. Nandito sa Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 2, ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y namulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot sa utos ko'y susunod.
Yun po yun. Ibig sabihin, marunong tayo magkumbaba, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At tumawag po tayo lagi sa Diyos. Gawin natin ang kabutihan. Dahil babalik po tayo. Kapag ginawa po natin ang kabutihan, sinunod natin ang kalooban ng Diyos, ay kukunin po tayo patungo sa langit. Babalik tayo doon sa tahanan po natin sa langit. Kaya habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ay gawin po natin yung kabutihan. Iiral po natin yung pagmamahal. Dahil yan ang daan patungo sa kanyang tahanan, ang pag-ibig. At ito na po yung pinapaliwanag ni Ama sa ating lahat. At nakasulat din po sa Bible. Lang po, maraming salamat po. Maraming salamat. Dahil, di ba, masaya tayo. Kasi, pag natin isipin kung nawala ang kapatid, isang pamilya natin, ibig sabihin, ito nang hangganan niya, huli na ang titira sa mundo natin. Iba ng mundo niya. Mundo ng espiritu. Ang espiritu natin malakas. Lahat ang bagay malakas. Ang katawan natin, pinahirapan ng Diyos pagsamantala. Dahil habang may katawan tayo, pwede pa tayo magbago. Pwede pa tayo magsisi. Ano ba ang binaba ni Jesus noon? Sino ba ang nilapitan niya? Di ba magnanakaw? Pamamahasamang tao. Dahil gusto niya baguhin. Yung mga matatalino, ang mga yayaman, hindi niya pinuntahan niya. Dahil mabubuti sila. Yung mga masasama, yun ang nilapitan ni Jesus para magbago. Pero tayo, kung sa may kasalanan tayo, kailangan natin magbago para tayo ay ililigtas natin ang espiritu natin. Dahil alam natin yung katawan natin, may hanggan. Habang malakas ang katawan natin, gawin natin ang kabutihan, nakahanda na tayo. Pagdating ng oras at pinuha na tayo, di natin alam kung kailan tayo kukunin. At nakahanda na tayo, alam natin na sa Kanya tayo lalapit, sa Kanya tayo ay patutungo. Puso, kailangan natin, habang may panahon pa, pagbago na. Ang pagbabago, ang may katawan ka. Dahil wala ka ng katawan, huli ng lahat. Dahil doon ka nang lilitisin. Kung sama-sama, pasama ka. Kung hindi ka nagbago, ay ikaw. Sabi nila, ang marami, ang masama ay siya ang totoo. Ang mabuti ay siya hindi totoo. Sabi niya, ang mabuti maging masama, ang masama maging mabuti. Ang sinagot ko naman, kung ang masama, ang gusto nyo magbago, pwede yun. Ang mabuti, dagdagan niya ang kabutihan dahil tulad ng mga mabubuti naging santo dahil ay siya. Walang masama doon basta hindi siya gumawa ng masama. So kailangan natin, pabuti na, habang hindi nandito pa tayo, malakas tayo, di natin alam kung kailan, bata ka, matanda ka man, kung oras mo na. Diba? Sino ba alam mamatay? Alam niya ang kamatayan niya? Diba wala? Dahil ganun din tayo si tatay, sa tagal niya, 86 niya na, ay ngayon, hanggang doon na lang siya dahil ay maraming salamat. Sabi niya, maraming salamat mga anak at ako ay binawi na ang aking katawan, wala na ako. Buhay pa rin ako. Ang espiritu ng aking buhay. Walang kamatayan. Dahil ang katawan natin hiram lang sa Diyos. May hanggang gawa sa lupa yan. Lupa pa rin aantungan ang katawan natin. Yun lang naman ang kagustuhan dito. Sa tatay, patungo na sa katahimikan, hindi wala na siya hirap, hahanapin niya na kung saan siya patutungo, ay sa Diyos siya. Kung ano man ang bagay, umihiling ninyo, mag-isay kayo sa Kanya para madala niya doon sa Diyos. Diyos ng kaligtasan. At tatay ay tahimik siya, masaya na siya, sa kabilang buhay na siya, tapos na ang katungkulan niya dito sa ito. Dahil lahat tayo, ginaba tayo hubad ka rin din tayo umakyat. Bumaba tayo walang dala rin tayo umakyat. Ang katalinuhan mo at kaisipan, sabi ng Ama, yan at alagaan mo yan. Huwag kayo padalos-dalos, pabigla-bigla, para hindi kayo mapahamak. Dahil ang kaisipan at siya magpapahamak sa lahat. May kaisipan at makasarili, may kaisipan ay mahusig ka, may kaisipan mabait, may kaisipan matulungin. Dahil ang kaisipan ang siya punot dulo at kumilos dito sa mundo. Kung mawa ka mabuti, yung kaisipan mo at kumakapit ka sa Kanya, basta unang-una at sa gitna ninyo ang Diyos. Bawat kilos niyo, magtanong ka sa Kanya.
ibubulong din sa iyo, ilalagay sa isip, ay wag, masama yan. Pwede ko ba ilantad ko salita? Sabi niya, wag, dahil marami nasasaktan. Kasi ang gusto ng Diyos, kung lahat na tayo at kumapit sa Kanya, lahat na tayo kumapit kung Jesus at pangalan ni Jesus, dapat pamilya tayo lahat. Isang tagaligtas natin, isa ang magtatanggol sa atin ay si Jesus. Dahil si Jesus, sa Kanya lahat yan. Kung ang pangalan niya ang ginagamit, kahit anong religion natin, hindi nakakaligtas kung hindi magrelasyon tayo sa Diyos. Diyos ay importante, magrelasyon tayo, magmahalan tayo. Gusto natin iligtas natin sa sarili natin, pakita natin, magpatotoo tayo sa kapwa natin. Gawin natin sila pamilya, gawin natin sila kapatid. Dahil ang lahat yan, dahil ang Diyos pa rin ang mag-uusig. Ang sabi ng Diyos, sinabi sa akin, ang sabi ng Diyos, kung kayo ay pangalan ko dinadala ninyo, kung ako ay gusto nyo ililigtas ko kayo, bakit hindi kayo nagmahalan, bawat isa sa inyo? Dahil ako rin ang nagliligtas sa inyo, para hindi na ako mag-isip ng ano-anuman. Magmahalan kayo, kahit anuman ang inyong religion, pangalan ko ang dala ninyo, pagkakaisa kayo. Dahil kung kayo hindi magkakasundo, ang sabi ng Diyos, kung hindi kayo magkasundo, paano kung kayo liligtas kung kayo man di marunong magkumbaba parehas? Kailangan magkumbaba tayo. Dahil isang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ialisin ang irang mataas. Lahat, hindi mo matadala yan sa langit. Dahil yan, di magpapahamak sa inyo. Kailangan ang pag-ibig. Lahat ng bagay may iwan. Dahil pagsamantala lang, pinahiram lang ng Diyos sa'yo. Kailangan natin trabaho para ang katawan natin pakainin. Oras na binawi na tayo, lahat ang naipundar mo, mawawala yan, iba nang gagamit yan. Doon mo na maramdaman, mali pala ang aking ginagawa. Dahil iba ng mundo mo. Dahil ang lahat ang gawa sa mundo, pagsamantala, maiiwan sa mundo. Kaya sa lupa pa rin ang maiiwan sa lahat. Ang madadala mo rin, kung binaba ka, mag-isa mo rin umakyat. Kung sino nagpakyat sa iyo. Kung sino nagpakyat, yun hahanapin mo. Dahil siya ang magliligtas sa iyo. Kung ikaw gumawa ng mabuti. Dahil binaba ka dito para ka ginawa para pagbago ka. Dahil ang tunay nating tahanan ay nasa langit. Kailangan natin magbago, ayusin natin ang dapat ayusin dahil yun ang kagustuhan ng Diyos, pag-ibig. Ang pag-ibig ang umiiral sa lahat. Dahil ang pag-ibig, kasayang kapayapaan ng lahat. Huwag natin itaas ang ating pride. Ang pride natin, isip lang yan. Yung isip yan ang magpapahamak sa atin. Kailangan magkumbaga tayo. Huwag tayo padalos-dalos, huwag tayo ng bagay. Kung gusto mo tumulong, ilagay mo sa puso mo at isipan mo. Dahil isipin mo, ang Diyos ay nasa iyo. Kung tumulong ka sa kapwa mo, sa mga kapatid mo, mga pamilya mo, huwag mong isipin at siya ang babawi at may kapalit. Hintayin mo lang kung Diyos gagawa ng paraan. Mayroong ibang tao rin at magbibigay din sa inyo. Ang Diyos marunong, maraming paraan. Basta ang binigay mo, pagmamahal mo, isipin mo, yan ang kagustuhan ng Diyos. Amen? So, ang kailangan natin, si Tatay, ang oras niya, malapit na. Pwede ko na siya, hindi pa. Hinintay ko yung oras at hinihintay ko rin ang sagot ng kamay ko. Kung sinabi ng kamay ko at siya ay babasbasan, tumataas ang kamay ko. Bata pa ako, hindi ko kapuusap ang Diyos. Kahit sulok ng mundo, kaya ko magamot. Lahat, hanggang sa pagkain ko, sa kamay ko, at kumikilos. Hanggang sa paglakad ko dito, sa kamay ko, tinatanong ko ang Diyos, kung ako pa karapat dapat pupunta sa inyo, ay hindi. Sabi niya, punta ka. Dahil pamilya mo sila. Amen? O, dahil ang lahat tayo, ay pamilya. Dahil ang sabi ng Ama, sino man, ang anuman, ng bagay, ang nandito sa mundo, isa lang ang hiling ko sa inyo, ang pagmamahal sa akin, pagmamahal sa kapwa niyo. Huwag nyo na isipin kung ano-ano man. Kung may nagloko sa inyo, pabayaan nyo na. Isipin mo, may maniningil mamaya ang Diyos. Diyos pa rin ang magwawagi. Yung Diyos pa rin ang mga binaba at kumbaba. Ang Diyos ay nasa tayo.
May sasabihin kayo. Nagmisa na si Father dito. Ngayon, namisa na siya. Si Father Eden. Okay. Yung ngayon, dumating dito si Ama Eden. Siya ang tagmisa, ako taga-salita, ako taga-pagbas din. Kaya si Father Eden, pati ako, iisa yan. Dahil tama-tama. Dumating siya, nagmisa na siya. Tapos nagmisa, pas-pas na. Ito, nagpapaliwanag na ako sa inyo para kayo ay malakas ang inyong kalooban, masaya kayo, si tatay ay siya patutungunan sa kanya tunang bukas. Bukas ba? Bukas. Wow. Dahil bukas umaga, hantungan siya di San, sa Tarsiaw. Ama, maraming salamat. Ito na naman yung anak. At tanggapin mo siya sa kanyang mga gawain dito. Sa lupa. Marami siya napunda sa mga anak, mga apo. Marami siya nagawa. Dahil hanggang dito na lang ang binigay mong buhay sa kanya. Tanggapin mo siya sa inyong daan. Sa pangalan ni Jesus. Ito, lahat man ang nandito mga anak, pasbasan nyo din sila. Ang bawat isa sa kanila. Dahil masakit ang kalooban niya. Dahil matagal nila siya ang kasama. Siya ang palaki. Dahil ang lahat yan, ginawa niya at nandito sa lupa, ang pagmamahal niya sa mga anak niya. Yun, masakit sa kanyang isipan at puso dahil sa tagal niyang panahon, ngayon binawi niyo, Ama. Dahil lahat kayo mga anak, sabi ng Ama, darating kayo lahat sa akin. Ang lahat yan, mabuti pa, masaya kayo. At ako siya ay patungo sa ating Ama. Anuman ang minsay ay bilhin niyo sa kanya bago kayo babasbasan. Kung anuman ang problema ninyo, hindi kayo ng tao. Kung anuman ang kailangan humingi, dalhin ninyo sa ating Ama ni Jesus. Si Jesus ang dakila natin, naghihintay rin sa langit. Kung anuman ang minsay, bibigay niyo sa kanya para makadarating siya doon, alang-alang sa mga minsay. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ama, siyang Ama natin dito sa lupa, sa inyong mga anak. Ako ang lolo ninyo. Dahil kapag mamahal niyo sa akin, mga anak, sabi niya naman ito, hindi nyo nakikit. Ang sabi niya, mga anak, huwag kayo magproblema dahil ako ay patutungo sa aking Ama, sa ating Ama. Dahil lahat tayo ay darating din, may panahon patungo tayo sa Kanya. Gawin nyo lang ang inyong mga bagay na magandang gawain dito sa lupa. Yun ang kailangan ng Diyos ng gawain ng mabuti. Kailangan natin pagmahal. Kung humiling kayo, pag-pray kayo sa sarili ninyo, bago kayo pasbasan lahat. Pray kayo sa Kanya. Humiling kayo sa Kanya. Sa inyong puso at isipan, kayo at siya ikinig at siya magdadala ng minsay ninyo patungo sa tahanan ng Diyos. Amen. Sige, pray kayo. Hiling kayo, humiling kayo. Habang hindi po pa kayo pagbabasbasan, kung mayroon pa kayo hiling Kasi humiling kayo dahil ang katawan ng Espiritu niya nandito. Ngayon pagbabasbas ko ay alas 12 ay bubukas ang langit at siya ay patutungo na sa langit. Kasi gusto niya alas 12. Ano ba alas 12? Nagbubukas ang langit. Tulungan mo kami na mapasalaman dan sinanan. Ay, kami po po yan. Kami nakatirin sa lagi. Manakarawan kami. Iray ako yun. Ano kami. Tulungan mo kami tayo. Salamat sa panunawin mo. Inaarapin kayo ako. Hindi kami pupulanan. Huwag niyo kami biskul na laban. Paano si nanay? Kami pupulanan. Tulungan niyo kami tayo. Ang mamasusulamay. Pag wala na kayo, ang
sakit. Ricardo Gapat po. Bigla kayo limalis. Dahil dito kami pupulihan. Ang sakit. Pero sinabay tayo. Kami patiran pa naman. Kasi kami napatiran sa nagilay. Kami pupulihan. Walang ina kami. Kami pupulihan tayo. Nakamig kayo. Iyak pupulihan tayo. Pupulihan. Nakakit kayo ako. Ang tumaas sa pagkukulang po. Si kayo. Tawad. I love you, Tay. Yasin. Teka, Lord. Lord. Tay, salamat. Tay. Pipigtan mo si kami. Pipigtan. Years. Kaya tatay. Kasal ko kami, itinanagan mo siya. Ilang mga magsisulaman nila ako. Ako'y nilay na pa sila naman. Siputaw yan naman si kami. Ako siputaw. Alis mo kami pagkakama. Nag-aambal naman. Ang tama at yan naarami ka. Ginawa ko yung batayanan ko. Naisunod ka ng pagkipan. Naisunod ka ng pagkipan. Ang tamtan. Hanggang sampu nila magtatawag. Salamat. Salamat, Ama. Salamat, Tatay. Nagbilayin mo siya. Anong araw na ako? Anong lambot si Camilla sa naag? Ang kakagin ay di raw tayo. Pero ang pagsampot, kamay ko di pa nanangansi ka. Nahirap yun pa mo. Anong kamag si Camilla? Itanmin si ka. Alay ka mo. Salamat, Ama. Salamat, Tatay. Nagbilayain ka mo. Masawang. Masawang ko tinipa ang katusika. Bilang walay agawa kusika tanti na ingalata ang pat wala na diferensya mo. So, simplo na mata sa tibo ng tagapiro ang tat inarado pinarado pa kamo. Hindi mo sila anak ka kung kasi yung mga sipol ng ito paano maasikaso nila ako mapupulisang ka na pabalik na nila ang sawa. Salamat ka. Binawad binayagan daray anak ka. Napala ibinaya sa kuwait kasi naman kasi daray anak mo apot ka. Pansari manubong ka. Mga papo yun ang nagsiapit kasi naman naman po. Tamo, kung isang punin may apotang. Sige, salamat. Salamat sa pag-alaman kami. Dapat mo
agawa ang patawanan tulungan sa sikaran kay nanaro mo ang trabaho ka magtuwatan na agaw pinilis mo mapapanaray ko nila pa uliran amo tawag ko siya ang bawal sakit mo ang higit na sikali itiisin mo ang ipapagkakit sa katutunan ng bilang pinagkain na lumigilan paling naman si Tony na dahil mo kami pinag-isa inaglagikat tayo dinig ko na ba ang kami pupunan na natin na nalimunan na sila wala akong tayo na makatumpa nila panagan sa ang kami tutulungan na kami pupunan tulungan makakatrabaho kayo tulungan mga tanong na sa pananalo hindi mo sa kami tulungan kayo Ricardo po. Ricardo Elo Gabat. May araw rin sa panahay naman. At sa higagin. Kasi sa naabay amo siya lang. Kasi pagkaanawin. Yung gabot niya, alam mo niyo. Anak-anak mo kami ulan. Akan madiyan. Agad na mga paraan ito mo. Ang sakit ko yan ni Martina. Tagin pa ba't ang pa? Ako na ba akong nahiling mo yun? Sinong pata? Wala na lang sa akin. Wala sila kayo. Tapos sabihan ko. Ang kaputina. Salamat. Santay na talagang nasa po namin. Yung pagpagpagsiga, yung pagsaribot-siga yung tinapay mo. Kamusta naman? Santay na kayo ni Mama at siga. Pwede Mama, parang saray ako, saray anak mo. Ang magaan ka natin. Gumuna. At mga ang buwan. Ipasal mo kami. Alam, sakit mo. Palimaw sa alam mo sa nanay. Natamdam niya. Hindi lang mo si kami. Kamu na alam mo tatay. Sila ko kami. Salamat. Sila ko kami na okay amin. Okay, rala namin. Itamore pa sila naman. Itamore. Nakuya bilay. Sinanay po kami pawo yan na. Amit mo na rin sakit mo eh. Amit mo na rin. Sakit naman eh. Nagabayan mo kami. Ang ilan ni Karo. Kung gano'n ang kapukal. Uy, nakalabat na amin. Yung gano'n mo yan mo kami. Mansa. Barang mo na may ato sa sasakitan mo. Iyag mo yung bagat yung gamit.
Bakit mo muli papagkatapain ko? Perdonan kami, tatay. Kung nagtambal kami ang pinagta. Pinagta sa ininaw mo. Perdonan kami. Yung nagtambal kami, kami nakatambal. Perdonan kami, tatay. Makabambay na ako pala. Kung namin pabit mo rin sakit mi. Kung kami mo po yan, sari ako anak mo. Si nanay, paliwawaan mo kami, manatrawad kami. Tatay, salamat. Salamat ka. Salamat at Diyos sa nakabata ka namin. Salamat at Diyos sa nakamasanta ka. Salamat at Diyos sa ibili mo rin anak mo. Ipagawa si kami rin ako. Salamat, tatay. Mahal na mahal yung pagkakasay ko. Salamat. Ibigay mo sa Diyos. Diyos na rin ang luwas at sa iyo. Pagdating ako, pagdating ako at magkatisa. Dahil sa piling niya ang Diyos. Ang lahat, yun ipipinto niya lahat ang mga hinihingi niyo. Salamat tayo dahil itanda natin ang ama natin, ang lolo natin ay patungo na sa tahanan ng tunay na tahanan na sa langit sa ating Panginoon. Dahil lahat tayo natin, Yado, ngayon, ito ang basbas sa iyo. Kung ay ginamit ni Jesus para kayo ay maging patungo sa kanya. Kung saan namin para sa iyo, ang aming Diyos. Para sa iyo. Maraming salamat at siya ay umakyat na. Dahil umakyat na sa maraming salamat, mga anak, mga apo, ang nagpagmamahal sa akin. Mahal na mahal ko kayo, hindi ako patay. Katawan ko lang dinalik sa lupa. Kung ano man ang hinihiling niyo, ako ay lang hinihiling niyo. Dahil ang hinihiling niyo, maraming salamat. Magpatotoo kayo. Ilabas niyo ang mga puot, galit niyo. Yun, dala-dala ko hanggang sa langit. Dugod-dugod ako masaya para sa inyo. Magkaisa lang kayo, magmahalan kayo. Yun lang ang hinihintay ng Diyos sa ating lahat. Magmahalan kayo, magkaisa tayo. Kung ano man ang pagmamahalan Diyos sa atin, ganun din gawin natin sa kapwa natin, pamilya natin. Yun lang ang kayamanan gusto ng Diyos madala natin sa Kanya. Okay, padalos-dalos, isipin natin, may Diyos pa rin ang mangusik sa lahat. Pangalan ni Jesus, ang dakilang Ama, Tagaligtas. Ngayon po, maraming salamat at ako ay nandito at kayo rin nagpadala sa akin. Ama, maraming salamat ng lahat ng nagbasbas, ginamit niya ako. Kayo rin ang nagbasbas kanilang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung hindi diyan ko Jesus, wala ako dito sa lupa. Dito lang ako, basa pa ako, ay kasama ko na si Jesus. Dahil lahat ang pinuntahan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, at nandito na ako sa Lumbang, at nakakitahanan na ako, at parang yung pinarin ako dito. Maraming salamat, pamilya ko kayo, pabuhay si Jesus, pabuhay si Tatay. Dahil ang buhay ay iba na ang mundo niya. Natin nyo ha, tayo ay may problema. Hindi tayong kakayod, hindi tayo maminilis, marumi yung bahay natin. Hindi tayong kakayod, wala tayong pagkain. Dahil ang katawan natin yun, pinapakain natin. Siya, wala na.
direct na sa taas. Doon, kumpleto na lahat. Lagi doon, masaya. Kumpleto lahat. Anong bagay gusto mo sa langit, walang problema. Binaba lang tayo dito para tayo magbago. Kailangan natin magbago para tayo babalik sa tunay nating tahanan ay nasa langit. Yun ang dakilang tunay na tahanan. Kahit anong yaman mo dito, milyonaryo ka, pag kinuha ng katawan mo, ordinary ka na. Isang espiritu ka na, walang madadala mo hanggang sa langit. Ang madadala mo lang, ang gawain mo mabuti dito sa lupa. Yun ang hinihintay ng Diyos. Ang gawain mabuti, ang Diyos ay nasa lupa. Amen. Amen. So, maraming salamat muli. Kondolensya sa inyo. Si Okay po. tatay, dito, umakyat siya. Ang Isay, ngayon, magpipintuan na siya. Automatic pa ng cellphone na yan. Nandun na sa Tumawag taas. ka. Ganun yun. Dahil ang lahat ng bagay binaba dito, puso, ay tik na. Ang ngayon, ang gawain lahat. Gawa ng Diyos yan lahat. Kung ay, Tuloy na. Okay po. huwag kayo mag-alala, pamilya ko. Baspas ako sa inyo. Tanda? Sige. Okay po. Maraming salamat. Condolence and God bless po sa inyo lahat. Buhay tayo lahat. Buhay kayo. Ang Diyos ay nasa inyo. Buhay kayo. Yes. Para problema. Nandito ako ano ba gusto niyo? Okay. Di ba si tatlong persona kaliwa siya? Si Jesus kanan. Tatlong persona tingnan niyo kaliwa. Ayun, magbuwas-buwas. Kung napasad, hindi ako ng masakit mo. At dinala na si tatay ang mga sakit mo sa taas. Lahat ng mga sakit mo, dinala na sa taas. Dahil ang yun. Yung alin. Yun, ang inihiling mo yun, ay matutupad. Hindi na mangyayari yun. Hindi na. Dahil sabi niya, lakasin mo loob, tulungan mo ang sarili mo, ay dahil yan ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Huwag kang magpahina. Isipin may Diyos pa rin, kakapitan natin. May Diyos pa rin tinatawag natin. At siya ang panangga natin lahat. Ang ano man ang bagay. Pinaghihintay lang ng Diyos sa atin kung kailan tayo tatawag sa Kanya. Dahil siya nagagabay sa atin. Siya ang tunay natin kalikasan. Kung yan ang gusto mo ay mangyayari. Patay sa tag mo yung isip at puso mo at ikaw ay dahil ang Diyos ay nasa iyo. Ha? Anay. Masakit. Bakit? Ang alin natin yan. Masakit mo ba? Dalawa ng motor mo. Kumusta? Kunin natin na yung mga pagod mo. Balik natin yung lakas mo. Masakit ang natin. Alisin natin. Ang lahat ng mga sakit, kukunin ko na. Yung ulo mong sakit, yung ulo, alisin natin yung sakit. Lahat ng kapagura mo, ang lahat ng kaisipan mo na makaka-stress, alisin. Ipasok ng magandang dinala na ang mga kagamitan, ang mga mensahe ninyo, inakyat na sa langit. Dahil walang posible sa Diyos, sibundulan sila siya, nandun agad siya. Dahil kukunin natin sakit.
Ang talo mo. Dito meron pa ako. Oh, yun, tanggal na yan. Yung ugat niya tumunog. Oh, okay na, tumunog. Ayan. Oh, dahil sa puyat yan. Oh, huwag ka mag-alala. Maayos din lang. Basta suportan niyo kung kumain kayo. Isipin niyo yan. Hindi siya patay. Katawan lang ang nawala. Nandito pa rin ang espiritu niya. Akit baba na. Dahil tayo ay pinagdalang ng Diyos. Nagkatawan tao lang tayo. Ang katawan natin pagsamantala lang sa lahat. Siyempre, kung sasabihin niya, akit baba na siya. Ngayon ang bilin niya, bakit baba? Dahil babantayan ka na eh. Yes. So, dahil sabi niya, akit baba ko. Dahil ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay gumawa ng kabutihan, ng anuman ang iyapak ko, anuman ang iyapak ko dito sa lupa gawin mo, ako ay nasa inyo. Wala tayo kamatayan, ang katawan lang may hangganan. Tayo ay walang kamatayan, dahil ang espiritu natin ay malakas pa rin. Oh. Huwag mo sisihin, dahil nakatakdayan. Ang nakatakda ay nakatakda. May panahon-panahon kahit anong kapangyarihan mo ang magagamot ka. Basta nakatakda na ang pamilya mo, nakatakda na. Nakasulat tayo sa Biblia, nakasulat tayo sa langit kung tayo lang tayo kukunin niya. Diyos lang ang nakakalam sa lahat. Darating. Huwag sisihin ang anuman. Dahil isipin mo, yan ang kagustuhan ng Diyos. Dahil siya ay hinahinga na dahil ng oras. Bata mo matanda, alisin mo yan. Wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan bawat isa sa inyo. Dahil oras niya na, oras niya. Diyos lang ang nakakalam sa lahat. Diyos lang nakakalam. Wala kayong kasalanan. Dahil sino sa atin, di ka pwede mag-usga sa sarili natin. Dahil hindi pa umarap ang Diyos sa atin, oras umarap ng Diyos, doon ka sasabihin, bakit ka natili sa sarili mo? Ikaw ba ang gumagawa ng kasalanan mo? Bakit hindi ka gumawa o bago ka para ang lahat ang mabubura? Alisin mo yan. Dahil kung hindi mo alisin yan, lalong sakit marating sa iyo dahil yun. May Kasama pati pamatas. naramdaman mo galit sa sarili mo, alisin mo yan. Dahil yun, ang katibayan, yun din kalakasan mo. Kung natanggal mo yan, wala nang virus sa katawan mo. Lahat tayo na kung ano man na sabi mo, salamat. Bilang araw at susunod din tayo lahat sa Kanya. Lahat, ang nunununo natin, nawala na, tayo pa. May hangganan tayo. Kasi, paunahan lang. Dahil makakarating na siya sa Kanyang karunungan. Tapos nang gampanan niya sa lupa, ang naiwan, tuloy-tuloy pa ang gampanan niya. Ay siya, tapos na. Iba na ang gagampanan niya. Isa na siya ay naglilingkod na sa Diyos. Ito. Sasabihin sa Bible na Ay sige. tungkol sa pag-ulit ka. Sige. Nasa Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 2, mga anak kayo ng Panginoon ng inyong Diyos. Kaya kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong susugatan ang mga sarili ninyo. Huwahitan ang mga ulo ninyo. Sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon ng inyong Diyos. Sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan. Yun, huwag natin isisihin yung sarili natin. Dahil talagang oras na rin. Oras yan. Opo, Kung oras sabi mo, na. nagsisi ka sa iyo, wala kang kasalanan. Kahit sino sa atin. Hintayin natin at harap tayo sa Diyos. Diyos na lang ang magsabi sa atin kung kasalanan natin o hindi. Basta gumawa tayo mabuti, lahat yan. Ang katawan mo ay masigla. Huwag sisihin ng Isipin mo lang sarili. isipin, hihina ka, hindi ka makatulog. Ikaw rin nagbibigay ng sabi. Yung sarili natin. High blood. Dahil sa pag-iisip mo. Sa pag-iisip Huwag mo mo. isipin. Isipin mo. Dahil lahat tayo ay habang nabubuhay tayo sa mundo may problema, kailangan natin tayo rin ang magbibigay ng solusyon, magtatagal ng problema. Mayroon oras sa pagtulog, oras sa pagkain, oras sa papahinga, oras sa problema. Dahil may oras-oras siyang bawat isa. Hindi huwag natin pagsabayin, mamaya Sa kamay ay hindi na tayo makabangon dahil sa sobra ng bigat ng daladala natin.
May panahon-panahon lang yan. Opo. May oras sa trabaho, lahat yan. Dahil may oras na masinso ka, dahil masipag ka. Kung yun ang lahat yan, yung sakit dito ay wala na. Bantay. May kami. Kasi isang Salamat. Yan. Yan. may kami. Nandiyan. Wala na. Nandiyan na siya. Pagamitan. Gamitin mo. Paggagamot mo. Sa pangalan mo sa dati. Bibigyan ka. Pagdating na, pag-usap ni Jesus na yung biyaya at darating sa inyo ay malaki. Darating yun. Hindi natin alam kung kailan yun. May darating. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Oh, dahil huwag mo isipin ang lahat. Kung ano man ang bagay ay nandito ay wala kayo nagawa. Marami kayo nagawa. Dahil natatanda na ang oras ng panahon na ang pumanaw ng inyong Ama. Magpasalamat tayo. Hindi siya nahirapan. Ay talagang bigla lang at binigay sa kanya ng Diyos ng pagsamantalang buhay nandito sa mundo. Ang baga oras na. Salamat. Alis. Magaling na, sabi niya sa akin. Ama, magaling na ako. Hindi kasi sabi niyo, punta ako ka, hindi ako nakakatain. Punta ako ka. Ngayon, magaling ka na. Galing na daw siya. Dito mo yung upo. Kamay, mabasbas natin para may gamot. Ngayon, gamutin mo yung sakit mo. Sige, saan? Gamot mo. Gamot sa ganyan mo. Meron pa, wala na. Wala na po. O yun. Alis eh. Ay, birthday mo? Happy birthday! Oh, happy birthday. Ilan taon ka na? Ha? 8, wow! Ang basbas sa taas bumaba. At ikaw bang basbas Sabi niya, malungkot daw siya. ang huwag ka malungkot. Ang lahat ng bagay, dawa ka masaya dahil marami ka kalaro dyan. Huwag ka malungkot. Kaarawan mo, kung anong man ang bagay, walang malungkot. Basta isipin mo ay ito ay malakas. At kasama mo si Lord at kasama mo pamilya mo. Kasi walang handa. Ay, handa. Marami. Punta ka, may pera ka dyan, bili ka sa garita dyan, pagkain. May handa na. Pagkain maraming puto. May maraming puto. Huwag kang mag-alala. Hindi sa bahay kasi wala kang trabaho. Huwag kang mag-alala ang lahat yan. Maayos natin lahat yan. Birthday. Sandali, babasbas mo yung kamay mo. Kasi hindi mo lang kamay nila, yung mga sakit nila. Ngayon, ganyan ka na. Ayan sa likod. Ayan. Ngayon, awit. Sandali. Kapitin ko lang tabi. Asipit na rin sa galaw mo nga. Pakiramdam mo. Taas mo yung paa mo. Ganun. Yan. Sa kabila. Bigyan kita ng lakas. Itong bastong po, may kasi sa Emil. Panahon ni Moses. May kasi sa Emil. Pinagawa ng Diyos sa kanya.
ahas na din to. Ahas ng tanso. Ako lang ang dito, galing sa langit, hindi na ba ito pa. Ha? Gumaan. Yes, kinuha ko na lahat sa dito. Oo. Lahat, nandito lang ako. Ay, tutulong sa inyo. Yung bukod mo, huwag mong malala. Padala mo sa kanya, siya ng bahala. Gagawa ng paraan at may bisin darating sa inyo. Hindi ang basbasan mo. Ay. Lagay natin matalino ano? Talino ng bata. Lakas. Ilayo natin mga sakit. Yung sakit mo ba? Basta mo ito, ipuin mo lang siya. Kasi mo ka nagpuin mo siya pag kayo mo siya. Para tanggal mo siya. Tanggal mo siya. Yan. Makati, yung babatawan mo. Makati. Punin natin yung kape. Ano pangalan mo? Pinido. Kung hindi makatikip kasi hiraw mo ulit ikatulad mo, huwag yung makantik. Pakiram mo kung may makatik pa. Ha? Wala na? Hindi na? Maganda ng sakit. Lakas lang. Yung ate ko pumunta kami doon. Yung mga sakit na kasama mo. Tiwala ka sa sarili mo. Pangalan ng Jesus, pagbitin mo. Lord, yung binasbasan mo kamay mo sa Lord. Si Lord, ginamit ako ni Lord. Dahil ang lahat pinahiram ng tubig kagay. Ay minsan. Pangalan ng Jesus. Lugumpay.
Talaga sa kanyang mag-isip. Kasi sa sakyan siya, wala. Ngayon na sticker siya. Ah, ngayon na sticker siya. Wala po. Yun sa Oo, oo. wala po. Yung logo natin malagtag na kalsaan. Dahil yan ang binigay sa year 2007 sa Makati. Ilang years na ngayon, 16 years na. Pagsabi mo, manito mo. Ako na. Bigyan lang siya. Makikita nila ang logo natin kasi manawag yung malabas yun. Pero yung logo ko binigay sa akin year 2007. Ang bituin mo ba, tinataka niya ang damit ko. Yung ang damit na nakataka. Thank you for watching. Umiyak si Nanabel. Umiyak. Siguro first time yung salita ko, no? Oo. Pero makakait pa lang siya na sinasabi ko. Ah, Pati sila ma. Oo. Nagsalita sila. oo. Siyempre, huwag mo salita. Sabay mo, para nandito ka naman. Ninang po. Nanginang. Siyempre, Nandito sila nga sa dimatik maganda na yung karuman. Nakikita alas 12 ko na nga. Tanga na ko. Hindi ba bawal ang tangkana ka? bawal sa